So ngayon mga ka-TH, ang nakikita ninyo ngayon ay itong ah, paggawa natin ng satellite scanning. Okay? Scanning meaning tingnan yung area kung mayroon nga bang kakaibang mga formation o mga sa lupa, formation sa lupa. So ngayon mayroon tayong nasagap na isang kahina-hinalang formation dito sa may creek. Okay yan o, creek. Isa yung creek. Yan ay located sa isang creek and then may puno ng kawayan dito sa ibabaw. And then siya ay napaka-kinang yellow color and then napakalaki. Para siyang hugis ng isang hayop. Okay? So yan katiits oh. Siya ay purmang hayop katiits na patungo paibaba. Okay? So ngayon, yung kanyang kulay ay color yellow. Okay? Alam nyo ba na kapag color yellow yung makikita nyo, yan ay mga mababaw na deposito. Kapag yan ay color white, yung parang puti lamang, yan ay malalim. Okay, so malalaman nyo mamaya kung bakit yan ay nagko-color yellow dahil yan ay located sa isang creek. Okay, so makikita nyo mamaya dahil pupuntahan natin yan, yung mismong area na yan. Okay, kung saan yan nakalagay. Okay, so nandito na tayo. So ito yung pinaka-area na ka-TH ano. So alam nyo ba na yung kinatatayuan ko, yan ay purmang kahon o box or ano bang maraming para siyang rectangle na bato. And then ang maganda, meron siyang markings na letter C. Okay, dito mismo sa kinatatayuan ko. Then alam nyo ba na yung sentro dito sa nakita natin sa satellite ay dito mismo sa may gilid dyan sa may tinapakan. Okay? Dito mismo sa may gilid ng bato ang detection. So malalaman nyo mamaya yung resulta sa detection. So ngayon, titingnan muna natin yung site kung ano bang sign na makikita natin dito. So ito yung unang sign na makikita natin, yan ay big boulder marker with arrow pointing to the left side, which is dito mismo sa kinatatayuan. Okay? So dito mismo. So ang creek na ito noong unang panahon, maliit lamang, hindi ito aabot dito. Sobrang liit lang nito katiits. So ngayon, sobrang laki na. Ang tubig ay umabot hanggang dito. So ang nangyari, yung mga lupa ay nakuha. Okay? Sobrang lalim na nang nahukay sa lupa. And then dito meron pa siyang supporting sign na nagtuturo sa ilalim na ang item ay dito mismo. Okay? Sobrang laki ng diameter yung bitikan nito katiits. Kasi kung makikita natin doon sa satellite, napakalawak. Abot ito hanggang sa ibabaw, doon mismo. Okay? Kasi kung mapapansin natin, sobrang lawak nung kulay yellow na makikita natin sa ibabaw, dito siya mismo ang target. Okay? So maraming sign yung makikita natin dito katiits ano. Hindi lang itong BBM na merong arrow na nagturo dito mismo. Meron din tayo doong makikita na benchmarker which is nagsusupport dito mismo sa kinatatayuan ko. Okay, ang nakikita niyo ngayon, yan na yung gilid sa may puno ng kawayan. So ang nangyari, yan ay nahukay sa tubig dahil yan ay malambot. Okay, malambot meaning mga lupa na ibinalik galing sa ilalim. Okay? Kakaiba yung mga ganyan katiits kasi yung mga lupa na binalik, hindi yan matigas. Unlike doon sa hindi nagalaw, matigas yun. Okay? So ang nangyari dito, nahukay na sa tubig. Kung kaya kapag titingnan mo sa satellite, yan ay kulay yellow. Tiningnan namin ito sa ibabaw, sa satellite,
wala kami nakita na kapariha dito sa nakikita natin ngayon. Ito lang talaga yung area na nagkukulay yellow. Mayroon tayong nakikita pero kulay puti. Yung kulay puti meaning malalim yun dahil meron pa yung cover, mga bato, lupa. Kung kaya ang nag-reflect na color ay hindi yellow kundi puti. So itong in-explore natin ngayon, ito ay kulay yellow. Nagkukulay yellow na siya dahil yung lupa tsaka ilang bato na cover na nahukay na sa tubig. So ito yung sinasabi ko katiits na benchmarker, nag-support doon sa item na nakalagay doon. Okay, ito yun, no? C. Yan ay malaking C na ang positioning ay southeast yung kanyang bearing alignment. And then meron pa siyang supporting sign na short distance na nagtuturo doon sa unahan. Okay, yan yung item or deposito na nakalagay doon. Okay, doon nakaharap, you know. So yung linya na makikita natin yan ay mga sukat. Yan ay sukat. Halimbawa, yan ay 10 inches. Kakonvert natin yan into meters. So 10 meters galing dito patungo doon sa unahan. Okay, so malapit lang. Saktong-sakto yung 10 meters dito. Doon natin makikita yung pinaka-digging spot. So ang nangyari dito, para na siyang creek. Actually, nung unang panahon, hindi, para lang itong kanal. Okay, benchmarker. Pwede, kung dito tayo uupo, doon tayo nakaharap. Dalawa ang C2 katiits. Okay, dalawa. Isa sa ibabaw at isa sa ibaba. Kapag mga C, positive talaga yan. Okay? Actually, meron pang nasagap ito doon sa may gilid, sa may unahan. Kaso kulay puti. Dahil hindi nagalaw sa tubig. Kung kaya, yung ibang mga katiits natin, nakakakuha ng isang barita sa may gilid ng sapa. Marami na nagkakuha katiits ng isang barita. Dahil nangyari, nahukay sa tubig. Okay? Kung kaya nakikita na yung mga bara na nakabaon dahil nahukay sa tubig. Okay, so dito tayo nakaposisyon sa benchmarker. Kasi kapag doon tayo sa ibaba magposisyon, doon tayo dadalhin sa isang item na nakabaon sa may gilid, doon sa may unahan, doon sa may hindi nagalaw. Okay, so dito tayo puposisyon sa ibabaw. So yung sign dito katiits ay klarong-klaro naman. Hindi naman siya mga nature. Okay, di ba napakalaki o napakalapad yung satellite na nasagap dito? Tingnan nyo katiits, sobrang lapad ng diameter na kanyang iikutan. Abot siya hanggang dito. Diyan mismo sa may nahukay na lupa. Sobrang lalim na nangahukay sa lupa na yan. Nangaabot na yung mga 6 feet ata yan. Yung lalim ng nahukay na yan. So iikot siya dito hanggang doon kasi dito sa kinatatayuan ko, yan yung katawan or yung body doon sa parang hayop or deposito na may hugis na may nakahugis. So dito mismo, ito yung part sa may uluhan. Okay? Dito nakalagay yung kamay, which is nakalagay sa ilalim ng bato. Iikot siya hanggang dito. Yung ulo, doon yan nakalagay sa may parang linaw. Doon sa may tubig.
Dito naman nakalagay yung left hand, which is yung makikita natin sa scanning. Sobrang laki ng diameter, abot hanggang dito. Kung baga yung naging idea sa paglagay ng item dito ay inilatag mismo sa ilalim, and then ginawa ng pormang hayop. Lumagpas ako ng kunti dito katiit sa ibabaw. Nawala. Dahil lumagpas to tayo. So dito lang talaga sa may nahukay na parte ng creek. Okay? Diyan sa may nahukay na yan, yan yung malaking diameter na kanyang iikutan. Sinubukan na namin tong kunan ng bato. Kaso mahirap. Dahil nung sinimulan namin kunan ng bato, umulan ng sobrang lakas, kumikidlat at kumukulog. So ang nangyari, malapit nang bumaha, ay umalis na lang kami. Kasi hindi kami tumigil eh. Pinagpatuloy pa rin namin kahit sobrang lakas na ng ulan. Pagpunta namin dito, wala pang ulan. Then ngayon, sinimulan namin kunan ng mga bato. Lumakas yung ulan. So yan ay mga sign o mga senyales na positive yung area na inyong pinuntahan. Okay? So minsan nga kapag magdidetect tayo sa isang area katiits, hindi matutuloy. Halimbawa, kapag tayo ay nagplano na puntahan yung isang area na may magandang sign, pagpunta natin doon, umulan ng sobrang lakas. So ngayon, hindi natin madiditikan kasi may ulan, mababasa yung ating gadget. Meron tayo niyan, actual video. Ang sign na yon ay foot marker. Okay, ngayon, pag-detect namin, umulan ng sobrang lakas. Kahit umulan ay pinatuloy pa rin namin, dali-dali. Okay? So ngayon, pagkatapos na magdetikan, nawala yung ulan, umalis na lang kami kasi yan ay sinyales na mayroong nagbabantay doon sa deposito na inyong ibinaon. Okay, hindi talaga yan maiiwasan na mayroong bantay kasi sila na ang nagmamay-ari dyan nang ibinaon nila yan. Mayroon kasi silang inutusan na magbantay dyan. Okay? So, ganun yung ginawa nila. So, yung katiits, based dito sa result, sa ginawa nating survey, doon sa nasagap sa satellite, ay positive. Napakalaking deposito nito. Nakalatag mismo dito sa ilalim ng creek. Kasi noong unang panahon, hindi pa ito ganap na isang malaking creek. Ito ay parang kanal lamang na maliit. Then lumaki ng lumaki, ngayon naging isang creek. Okay? Sobrang laki ng diameter. Halos lagpas na buong isang bahay nito. Sobrang laki, abot hanggang doon. Yang makikita natin sa likod ko katiits, tansya ko mayroon niyang laman. Kasi based doon sa nasagap, mayroong isang kwadrado na separate. Okay, naka-separate, ibang hindi siya kasama dito sa may malaki. Pero nang inalyze ko ng maigi, tinignan doon sa result, ay doon talaga sa may kwadrado. Okay, so ganun lang mga katiits. Huwag na kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Follow na rin sa ating Facebook page.